direktang inilipad sa private plane, sino po ang nagdala nito? At paano po nila dinala? At paano nila ginawa ito nang hindi isinaalang-alang ang mandatory requirement? What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ni ating panoorin si Ka Eric. Maraming nagtataka ngayon kung bakit hindi nagpapakita at nagpaparamdam itong si Senator Bato, gayon mang nandito lamang siya sa bansang Pilipinas. Kung kaya't hindi maiiwasang na mag-espekula na baka dinukot nga talaga siya ng ICC at hindi lang minidya upang hindi maging maingay di umano. Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga nung mga kababayan, noong nakaraan lamang ay winika nila Trump at ng mga makapangyarihang bansa na i-dissolve na nila ang ICC. Kung kaya't ang katanungan doon ibig sabihin ba madi-dissolve na din ang kaso dito kay Tatay Digong at kay Senator Bato? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Pati sa far south Mindanao areas. At ngayon din po ay kumalat itong balita. Kahapon pa na di umano ay nahuli o patago lang na hindi ini-announce sa media ang allegedly pagkakaaresto kay Senador Bato de la Rosa, subalit nagpalabas po ng statements, mga kababayan, itong mga iba't ibang mga namumuno ng security and law enforcement agency ng ating gobyerno. Una po ay sinabi ni NBI Director Matibag na wala sila o anumang operasyon na nagresulta sa di umano pagkakaaresto ni Senator Bato de la Rosa. And then kanina lang din po nagpahayag ng official statement ang Department of Interior and Local Government, itong si John Vic Rimulya. Sabi niya nililinaw na walang secret operation sa pagkakaaresto kay Bato o senador. Huling nakita siya sa Mindanao. Okay. Ang mga balita nga na nasa area daw ng Moro National Liberation Front, question mark po yan malawak pong area ng MNLF nila MAA, nila Chairman Normie Suarez, pero walang pahayag po ang MNLF tungkol dyan kung nasa area ba nila si Senator Bato de la Rosa. Of course, hindi nila yan sasabihin, pero binabanggit ni sa abante na social media post, DOJ at PNP walang impormasyon sa umano ay pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. So tatlo na po, no? DOJ, PNP, and then DILG, and then kahapon NBI. And mga 2 hours ago, nakita ko rin po ang isang video clip ng isang media outfit na tinanong as a part ng brief ambush interview kay Senator Lacson at the lobby of the Senate, nang tinanong siya na, Senator Ping, may balita ba na naaresto si Senator de la Rosa? Si Senator Bato de la Rosa? Ang sagot niya, negative. Sabi ng NBI, wala silang operation patungkol dyan at there is no information of arrest regarding that. Nag-check din daw po si Senator Lacson sa kanyang mga connection at sources mula sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police at itinanggi nila. And then sinabi pa niya, mga kababayan, na kung totoo yan na nahuli si Senator Bato, hindi sa airport na dapat siya ngayon dahil ididirekta yan sa The Hague, Netherlands, kung saan po ang origin nitong nakakapagduda, questionably at maanomalya na existence ng ICC-issued arrest order laban kay Senator de la Rosa. So doon daw dadalhin yan sa airport, ang pinakamalapit. Kung halimbawa Mindanao siya nakuha, hindi dapat may balita na ilusot na siya at pabiyahe na papunta sa The Hague, Netherlands, kung saan po located itong ICC detention facility, kung saan naroroon din po ang Pangulong Rodrigo Duterte. So may logic po ang binabanggit na ito ni Senator Lacson, no? Sapagkat concerned din po ang maraming sumusuporta at nagmamahal kay Senator Bato de la Rosa, maliban sa kanyang pamilya. Siguro bigyan natin ng punto de vista. Mga kababayan, ano ba itong sinasabi na arrest order na ito? At bakit hinahabol pa rin po ng gobyerno ni Marcos Jr. ang isang aktibo na senador ng Republika ng Pilipinas, na si Senator Bato de la Rosa? Una ay nag-iingat siguro itong gobyerno ni Marcos na ma-associate o maidugtong at maiugnay siya sa panggagamit sa bogus at ala-sindikato na mga koneksyonis nila sa ICC or International Criminal Court, given the condition right now ay nagkaroon ng pag-announce o pagbabala ang gobyerno ni Donald Trump na hindi nila
pahihintulutan ang pananatili ng panghihimasok ng ICC sa kanilang mga pamamaraan at gobyerno at mga kaalyado nila. That includes the Philippines, no? Kung nadakip siya, sabi naman ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, kung nadakip siya, referring to Senator de la Rosa, diretso siya doon sa airport. Mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya kaagad. So yun po, no, mga kababayan, kasi ang ICC arrest order ay kinwestiyon po ito ng legal defense team ni Senator de la Rosa led by Attorney Torion, na kung saan sinabi nila non-enforceable at violative of the constitutional rights of the Filipino people, including Senator Bato de la Rosa, na ang banyaga o dayuhan na instrumento kagaya nitong ICC ay mangingialam at magdidikta at tatapakan nila ang konstitusyonal na mga karapatan na ginagarantiya sa ating mga mamamayan, and that includes, of course, Senator Bato de la Rosa as a Filipino citizen. So hindi po dapat kinikilala ang ICC arrest order nito sa punto de vista ko at ng maraming mga nagsasagawa ng opinion na dapat sana nakialam na categorically ang Korte Suprema sapagkat may idinulog na po na petisyon sa kanila. Nandiyan na po ang paghahain ng formal na petisyon upang questionin ang panggagamit at pananamantala ni Marcos Jr. at ng kanyang mga pinuno ng kanyang sangay ng gobyerno, kagaya nito nila Matibag, nila John B. Cremulya ng DILG, Matibag ng NBI, at ang Department of Justice, at pati na rin po ang Philippine National Police, na nakikisaw-saw sila dito sa layunin ni Marcos Jr. na kunwa-kunwarian ay tinutulungan niya ang ICC na maipatupad ang mga arrest order na ito sa mga Filipino citizens na target po sa ICC arrest order. Kaya naman po, dapat ilinaw natin. Una, ang ICC po simula pa noong 2019 ay nagkaroon na tayo ng official and effective na pag-withdraw ng ating membership sa ICC at hindi na natin kinikilala pa ang tinatawag na Rome Statute nila bilang bahagi ng ating treaty obligation. So wala na po tayong treaty obligation, wala na rin po tayong bilateral mandatory cooperation na nire-require sa international law kung tayo ay may existing treaty. Ngayon, dahil bogus na ang ICC simula po noong March 2019, it also follows na hindi natin dapat kinikilala na o hinaayaan na ang kanilang panghihimasok at pangingialam ay makakaapekto na sa ating soberenya at sa mga karapatan at kalayaan ng ating sariling mga mamamayan. No, yan dapat ang ating paninindigan. Pangalawa, malinaw din po na ang ICC, kahit pa nasabihin na tayo ay hindi na bahagi nito, but going back to their fundamental principle of creating the ICC, ay ito dapat ay court of last resort and it shall only be complementary doon sa mga umiiral pa ng mga justice and judicial system. Hindi pwede manghimasok ang ICC. Kaya nga idinulog sa Korte Suprema. No? Ito pa, may pahayag din si Attorney Torion Karaglagan. Balitang nahuli si Senator, pag posibleng pakana para matakot ang lokasyon, matukoy rather, ang kanyang lokasyon at upang magkaroon ng tinatawag na a chain effect of security protocol reaction. Kasi pag binulabog mo, pwedeng lumipat at magkaroon ng pattern of movement. Ang pagtatago o pag-secure kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, no, binanggit ko na rin. So pwede rin po yan. Ang tawag po dyan ay inducing security risk para po matumbok kung lalabas at maggagalaw si Senator Bato de la Rosa. Kasi kapag magalaw at lumalabas ka, kapag pinaghahanap ka ng otoridad o ng organisadong manhunt ng Estado, ang pinaka-epektibo ay magkaroon ka ng limitado ng mga pagkilos, limitado na komunikasyon, at limitado po ang mga ugnayan mo with the outside world. Kaya naman ako ay naniniwala din na posible ito ay psychological warning para kay Senator Bato de la Rosa at sa mga tumutulong sa kanya na siya ay mapa-safety na parang winawarningan na natukoy na namin kayo at anytime ay makukuha na namin si Senator Bato de la Rosa. Yan, no? Kaya nagpahayag na ang personal lawyer or legal counsel ni Senator Bato de la Rosa sa katauhan po ni Attorney Torion. Okay. Pangalawang punto po natin, maliban na bogus na ang ICC, kailangan po nating tandaan na hindi po
ang ICC ang magdidikta kung papaano ang ating kondukta sa legal and judicial processes ng ating sariling bansa. Kaya nga sabi ko, nag-ooperate ang ICC doon sa doktrina ng complementarity. Ibig sabihin po, hanggat maari, hindi pumapasok ang ICC para pakialaman ang posibilidad ng paghahain ng kaso o reklamo sa mga nasasakdal kung mayroon namang local court na pwedeng ito ay dito na iproseso. Yan po ang complementarity principle sa Rome Statute. At pangatlo, malinaw po na hindi naman talaga para sa kung ano pa man na ICC commitment ni Marcos at ng mga tauhan niya like Boying Rimulya. Ang paggamit ng Marcos government sa ICC at ang mga ini-issue nito ng mga warrant of arrest para takutin, lumpuin at paralisahin ang demokratikong oposisyon sa ating bayan ay ginagamit ni Marcos ang ICC. Dahil sobrang insecure siya at sobra siyang natatakot kung mananatili po ang mga kagaya po ni former President Rodrigo Duterte na kaya nga niya ito ipinadukot at ipinatapon at illegal na nakakulong ngayon doon sa Netherlands dahil takot na takot itong si Marcos Jr. na lumawak at lumakas ang political influence ni Pangulong Duterte. So it's not about the so-called justice para sa mga naging biktima di umano ng extrajudicial killings. No? At yan ay malinaw na ginamit ang ICC para sa political operations activities to threaten, to bully, intimidate, and eventually politically paralyze the democratic opposition kung saan iilan na lang po ang naninindigan at malakas ang boses na patuloy na sinusuong ang panganib na maging bahagi ka ng lehitimo at makatarungang oposisyon sa Pilipinas. Ayan. So abangan natin po kung may development. No? Kasi sabi kanina ni John Vic Rimulya na the manhunt or the hunting down of Bato de la Rosa continues. Okay? So yun, hiling sana na hindi pa naaaresto si Senator Bato. Malalaman natin yan hanggang bukas kasi kung direktang inilipad sa private plane, sino po ang nagdala nito? At paano po nila dinala? At paano nila ginawa ito nang hindi isinaalang-alang ang mandatory requirement na dapat i-present siya sa court at may karapatan siyang i-demand ang kanyang presentation sa isang domestic court bago po siya ipadukot ng tuluyan. So, yun po, no? Nagbabala si attorney. Sa tingin niyo mga kababayan, nasan ngayon si Senator Bato? Totoo nga bang dinukot na siya ng ICC? Sa inyong palagay? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. So yun, kung pwede bang ma-monitor na rin natin kung ano na nangyari ngayon kay Senator Bato de la Rosa. But again, sabi po natin, may mga indicators na posible ay nagkakaroon ng closing in the quarter of defense of Senator Bato. Kaya naman binulabog ng balita na ito na nahuli o mahuhuli na si Senator Bato de la Rosa. Ayun. Pero more than that, sabi ko kanina, ito po ay issue ng pagtataksil. Issue ng pagkakanulo. Issue ng pang-aabuso sa poder at kapangyarihan na ginagawa po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez kung saan nasasanay sila na lantaran at garapalang ginagamit ang ICC para po magkaroon ng atake laban sa mga demokratikong oposisyon. Ayun. Sige nga, puntahan natin ang next nating topiko. So much about that, no? Kasi nga ang ICC ay nagkakaroon ngayon ng matinding krisis din due to the pressure na dulot ng kampanya ng Estados Unidos sa pangunguna ni US President Donald Trump. At ito ay dapat dudurugin nila. Ayon sa kanila ang sistema ng pagsindikato sa ICC na ito. Okay, let's go. Si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon po ng pagkakataon na mabisita po sa kulungan sila former Congressman Mike Defensor, sila Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta. Ito po, VP Sara, mananatili kayong matatag sa impeachment at mananatili rin kaming matatag dito tulad ng pananatili ninyong matatag para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang naging pahayag ng aking kaibigan at naging kasama ko po sa demokratikong oposisyon na kilusan na si former Congressman Mike Defensor. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi naman sila dapat nakulong at wala naman talagang kaso laban sa kanila. They are being framed up by the government of Marcos using the attack dog of Marcos. Kung hindi si matibag ng NBI na naghambog-hambugan at titibagin niya ang lahat dahil siya si matibag,
si Boying Rimulya na makapalang apog na ipinilit ang sarili na bilang maging ombudsman at upang maging protektor ni Marcos at ng kanyang mga aliporis na sindikato. Yan ay inuna pa niya ang pagpapakulong sa mga kritiko ng katiwalian at korupsyon na nagaganap po sa gobyerno ni Marcos Jr. So, yan, nakikita ninyo mga kababayan, nagbigay po ng pahayag si dating Congressman Mike Defensor sa kanilang pag-uusap at pagkikita sa visitation schedule ni Vice President Sara Duterte. Mahaba-haba din po daw ang pag-uusap nila sa tatlo, Senator Marcoleta, Senator Jingo Estrada, at si former Congressman Mike Defensor, almost 3 hours din, na nagkaroon po ng conversation and interaction si Vice President Sara Duterte dito po sa mga kasamahan namin sa demokratikong oposisyon na ipinakulong na ni Marcos Jr. Ayan. Ano pa bang mga nandyan? Sa impeachment yata, no? Nagkabistuhan na puro lamang pala propaganda